Sa nakaraang video, pagdating ni Taishi sa entrance ng school, biglang lumitaw si Kasai mula sa likod at pinatong ang kamay sa balikat niya, sabay sabing, "Late ka na naman ah." Nanigas si Taishi habang unti-unting pinalibutan siya ni Kasai at ng barkada nito. Sabi ni Kasai, sobrang na-hype daw siya sa dungeon video na di na siya makapaghintay. Gusto na raw niyang mapanood bago pa sila pumasok sa classroom. Wala na raw siyang pasensya. Habang nakatayo si Taishi na halatang kinakabahan, tinuwanan lang siya ni Kasai at sinabihang sumunod na lang, sabay tawag sa kanya ng F-rank sa harap ng lahat. Ilang sandali pa, hinayla ni Kasai si Taishi papunta sa isang tahimik na sulok sa school at bigla na lang siyang sinampa sa pader. Parang lobo si Taishi na pumutok sa impact, at bago pa siya makagalaw, nakapalibot na agad sa kanya ang grupo ni Kasai, parang mga lamok tuwing tag-init. Lumapit si Kasai nang may nakakalokong ngiti. "Kanina pa ako naghihintay," sabi niya. "Teka, kamusta? Nakakakilabot ba sa SS Rank Dungeon? O sobrang nakakatakot na halos maihikas sa takot?" Tawanan ng mga kaibigan niya, aliw na aliw sa pinapanood nilang eksena. Tahimik na tumayo si Taishi at tinanong, "Hinayla mo ba talaga ako rito, para lang itanong kung nag-enjoy ako sa dungeon?" Inaayos niya ang bag niya at sinabing dahil sa challenge ni Kasai, masaya na siya ngayon. Pero hindi niya sinabi ang totoong dahilan, ang pagkikita nila ulit ni Puron. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Kasai. Tahimik ang lahat, gulat na gulat. Nagulat si Kasai at napasigaw. "Bakit ka nagpapasalamat sakin?" Sabat ng isa sa mga tropa niya. "Ang yabang mo, ha? Wala kang karapatang umasta ng ganyan." Hindi pinansin ni Taishi ang comment. Sa halip, inabot niya ang kamay niya at sinabing, "Sige na, ipapakita ko na yung dungeon footage." Pagkarinig nun, biglang naalala ni Taishi ang camera na dinala niya, yung nawasak ng Black Dragon. Nanlaki ang mata niya, natarante siya sa loob-loob niya habang hinahaplos ang noo. Paano to? Naalala rin niyang wala pa siyang pambayad sa high-end na camera na yun. At lalo pa siyang natarante ng maalalang halos wala na siyang pera panggastos sa buwan na to. Habang iniisip niya lahat ng yun, galit na nakatingin si Kasai at sigaw ng sigaw. "Hoy! Ini-ignore mo ba ako?" Sa labas, kalmado ang mukha ni Taishi, pero sa loob-loob niya, parang umiiyak na lola sa teleserye ang wallet niya. Biglang sumugod si Kasai, sabay sigaw. "Ang yabang-yabang mo, akala mo kung sinong big time." Sumabay pa ang mga kaibigan niya ng classic na, "Yeah bro, di siya marunong lumugar." Pero bago pa makalapit si Kasai, lumitaw si Puron mula sa bag ni Taishi at umupo sa balikat niya, kalmado. Napahinto si Kasai at napakunot noo. "Anong klaseng joke yan?" Lumapit siya paunti-unti at pinilit kilatisin ang slime. "Teka, ito ba yung weakest monster ever?" Umuo naman ang mga kaibigan niya, sabay reklamo. Lagi na lang may ginagawa tong si Taishi na nakakainis kay Kasai. Galit na galit si Kasai. "Niloloko mo ba ako? Yan lang ba talaga ang pinagmamalaki mo?" Pero bago pa siya makapagsalita ng iba pa, boom, isang malakas na pagsabog ang yumunig sa paligid. Lumipad ang alikabok, nagsitakip ng mata ang grupo ni Kasai. Grabe yun, sobrang lakas ni Kasai ngayon bulong ng isa. Pero mabilis siyang sinupalpal ng kasama niya. Hindi si Kasai yun, si Taishi yun. Sa kabilang side, nakahiga sa lupa si Kasai, tulala. Hindi makapaniwala sa nakita niyang lakas. Galing pa sa isang F-rank loser. Nilapitan siya ng mga kaibigan niya at tinanong kung okay lang siya. Pero wala siyang sagot. Nakatitig lang siya kay Taishi, tulala, parang tinamaan ng reality check. Habang nakatitig pa si Kasai, lumapit ang mga tropa niya kay Taishi, tapos akmang, "Lalaban. Aba, akala mo siguro kung sinong malakas ka na, ha? F-rank ka pa rin, bro." Pero kalmado lang si Taishi. Binaba niya ang bag niya, sabay-sabay hawak sa mukha ng dalawang nangunguna sa grupo. "Huwag kayong makisali. May pinag-uusapan pa kami ni Kasai." Natigilan ang dalawa, napaatras sa takot. Tahimik pero seryoso ang boses ni Taishi. "Kung may pake pa kayo sa buhay niyo, huwag na kayong makialam." Sa kabilang dako, parang apoy na kumalat sa buong school ang balita tungkol sa away. Narinig din yun ni Karen, may narinig siyang estudyante na pinag-uusapan ang isang bullied kid mula sa class ni Kasai na sumabak sa gulo. Nag-alala agad si Karen. Sino na naman yang ginulo ni Kasai ng ganoon kaga? Balik sa eksena, habang nakahandusay pa rin si Kasai at ang tropa niya, nakatingin lang si Taishi sa kamay niya.
Doon niya na-feel ang isang bagay na ngayon lang niya naranasan. Tunay na lakas. Napangiti si Taishi, hindi mapigilan ang kakaibang saya ng pagiging nasa ibabaw naman ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kasai, na ngayon ay kitang-kita ang takot sa mga mata. Tiningnan siya ni Taishi at sinabing bibigyan niya ito ng huling pagkakataon. Kung hihingi ng tawad si Kasai sa lahat ng ginawa niyang pambubuli, palalampasan niya ito. Fair deal, di ba? Pero nagmatigas si Kasai, akala mo siya pa rin ang mas malakas. Sigaw niya, akala mo kung sinong bida ka na lang dahil lang sa isang aksidenteng panalo mo. Ang ego niya, halos naka-life support na pero ayaw pa rin bumigay. Tumayo siya ulit, ready na makipagsuntukan ulit, sabay sigaw na ang yabang ni Taishi, lalo na't isa lang naman siyang F-rank. Ngumiti si Taishi at naghanda rin. Sabi niya, inaasahan na niya yun kay Kasai, at kung tutuusin, mas naging exciting pa tuloy ang laban. Pero bago pa man magsimula ang santukan, dumating si Karen at pumagitna para pigilan sila. Si Taishi, hindi na niya na-control ang momentum, kaya nadaplisan niya si Karen, at nagkaroon ito ng maliit na sugat sa braso. Nanlaki ang mata ni Taishi, natigilan sa gulat. Pero agad-agad, kumilos si Puron, tinulak palayo si Kasai pabalik sa mga kasama niya. Habang bumagsak si Karen, dali-daling lumapit si Taishi, halatang natatakot. Pero kalmado lang si Karen, sabay sabi, "Huwag kang maging ganito. Hindi mo kailangang maging katulad ni Kasai." Sa malayo, pinapanood ng ibang estudyante ang nangyayari. Habang tumahimik si Taishi, na-realize niya ang isang bagay, ginagawa niya na rin pala ang ginawa ni Kasai noon. Nanakit ng mas mahina, dahil lang kaya niya. Bumalik si Puron, umupo ulit sa balikat niya, parang king na umupo sa trono. Nagsorry si Taishi kay Karen at sinabing magpa-check up muna siya sa nurse's office. Pero lumapit si Karen at ngumiti, sabay sabing ayos lang siya. Grabe ka maka-over it. Hindi to K-drama. Sabi pa niya, bumalik na lang sila sa class. Pero biglang sumugod si Kasai mula sa likod, galit na galit, at sumigaw na hindi niya basta palalampasan si Taishi. Tahimik na lumingon si Taishi, sabay activate ng skill seal. Bago pa man makagalaw si Kasai, nawala na lahat ng magic power niya. Bagsak siya sa lupa, tulala, habang tinitingnan ng mga kamay niya. Hindi siya makapaniwala, napatulala rin ang mga kaibigan niya. Lahat gulat na gulat, sabi ni Taishi, sealed na ang power mo. Wala kang magagawa ngayon. Kung gusto mong tanggalin yan, hanapin mo ko. Tahimik ang buong grupo, halatang takot na takot at hindi makagalaw. Lumapit si Taishi kay Karen, pinilas ang bahagi ng coat niya, at tinakpan ang punit na manggas ng uniform nito. Sana makatulong muna to, sabi niya, huwag mag-alala, hindi na niya kailangan ng school uniform. Pagkatapos, lumakad siyang palayo, kalmado. Simula ngayon, aalis na ako sa school na to. Habang papalayo siya, mahina siyang nagpasalamat kay Karen sa kabaitan nito sa kanya. Ilang sandali pa, narating ni Taishi ang staff office at sinimulan na ang proseso ng pag-drop out. Tinulungan siya ng teacher sa paperwork. Habang nag-aayos siya ng documents, kumalat ang balita sa buong school, parang chismis tuwing tapos ng exam. Yung iba, nagbubulungan. Totoo ba yun? Magda-drop out talaga si Taishi. Yung iba naman, parang balita sa national TV ang reaksyon. May ilan na tinawag itong classic Kasai mess up, sinisisi ang grupo niya kung bakit napunta sa ganito si Taishi. May mga curious pa na nagtanong, bakit bigla siyang nag-drop out. Yung iba, diretsong sinabi, dahil sa pambubuli ni Kasai. Sobra na kasi talaga. Sa classroom ni Kasai, tahimik siyang nakaupo sa bench, habang nakatayo ang mga kasama niya sa paligid. Narinig nila ang bulong-bulungan. Galit na sumigaw ang isa sa kanila. Rinig namin kayo ang iingenyo. Pero di rin paawat ang ibang estudyante. Totoo naman ang weird news simula pa kanina. Doon na sumabog si Kasai, suntok sa desk, sabay tayo, punong-puno ng inis. Naalala niya kung paano siya pinahiya ni Taishi kanina. Ilang sandali pa, natapos na rin ang dropout process ni Taishi. Lumabas siya sa school gate, dala-dala ang bag niya. Pag-angat ng tingin niya, nakita niya si Karen, naghihintay malapit sa gate. Lumapit siya at may halatang pag-aalala sa mukha. Kamusta braso mo? Napa-check mo ba? Masiglang tumanggaw si Karen. Oo naman. Okay na to. Huwag kang ang mag-alala na parang overthinking jowa.
Napangiti si Taishi ng bahagya, pero sinabi niya na hindi niya sinasadyang masaktan ito, sabay sorry. Ngunit tinawanan lang siya ni Karen, sabay sabing wala yun. Okay nako, promise. Chill ka lang. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng problema ng mundo. Ngumiti si Taishi, sabay tanong. Bakit andito ka sa gate? Hindi ka ba nasa class? Sagot ni Karen. Umalis ako ng maaga, may urgent na lakad kasi. Tinanong ni Karen tungkol sa pag-drop out ni Taishi, at kung paano daw ang naging proseso. Kalma lang ang sagot ni Taishi, madali lang daw, parang hinihintay na lang talaga ng school na mag-quit siya. Pagkarinig nun, unti-unting nawala ang ngiti ni Karen. Mahina niyang tinanong kung kailangan ba talaga niyang umalis, at kung wala na ba talagang ibang paraan para makapagpatuloy sa pag-aaral. Tumingin si Taishi sa kanya at taos-pusong nagpasalamat sa pag-aalala, pero mahinahon niyang sinabi na hindi na talaga pwede. Kailangan na niyang umalis. Inamin niya na nasaktan pa si Karen dahil sa kanya. At habang naaalala niya kung gaano kalaki ang power na nakuha niya mula nang makilala si Puron, sinabi niyang hindi pa niya ito ganap na nakakontrol. Kung mangyari ulit ang nangyari kanina, delikado na pati buong school. Sabi niya, kung magstay pa siya, magiging selfish na yon. Kaya ang kailangan niya ngayon, maging isang tunay na ranker. Nag-alala si Karen, at medyo kaba ang tanong kung kakayanin ba ni Taishi mag-isa lahat ng ito. Pero bago pa maging sobrang dramatic ang eksena, tumalon si Puron sa balikat ni Taishi, proud na proud. Ngumiti si Taishi, sabay sabing wag nang mag-alala si Karen, kasama naman niya si Puron. Nakita ni Karen ang tuwang-tuwa at lively na slime, at doon na niya naintindihan kung saan galing ang kumpiyansa ni Taishi kanina. Tumingin siya kay Taishi at mahinahong ngumiti, sabay sabing naniniwala siya sa desisyon nito at todo suporta siya sa kanya. Napangiti si Taishi, ramdam ang init sa puso niya. Nagpasalamat siya ng taos-puso, inaming lagi siyang tinulungan ni Karen, at hiningi niya ang pagkakataon na makabawi balang araw. Ngumiti lang si Karen, sabay abot ng cellphone. Bigay mo number mo. Kinuha ni Taishi ang phone at tinype ang number niya. Habang ibinabalik ito, sinabihan ulit siya ni Karen na mag-message agad kung may kailangan siya. Tumango si Taishi at iniabot ang phone. Kumaway si Karen, sabay sabing sana magkita ulit sila. Pumayag si Taishi, habang pinapanood siyang papunta sa kotse. Biglang tumunog ang phone niya, unknown number. Sinagot niya agad, at pagbati pa lang, sabi ng nasa kabilang linya. I-save mo tong number, ako to. Boses ni Karen. Paalala pa niya, huwag kalimutang nangako si Taishi na babawi siya sa kabutihan nito. Napangiti si Taishi, sabay sabing naiintindihan niya. Pero biglang binitawan ni Karen ang pasabog, sabi niya, matagal na niyang gustong sabihin ito. Naniniwala na ako sa'yo simula pa noong una. Tiningnan niya si Taishi sa huling pagkakataon bago sumakay sa kotse, at parang walang anuman, sinabi niyang alam niya na pumasok ito sa SS Rank Dungeon, at masaya siyang ligtas itong nakabalik. Nag-buffer ang utak ni Taishi. Tulala lang siya habang umaalis ang kotse. Doon niya napagtanto, si Akizuki Karen, hindi lang basta normal na babae. Siya ang heiress ng Akizuki Group at exclusive model pa. Tiningnan niya ang pangalan nito sa contacts. Siya ang pinakasikat na babae sa school, lahat kilala siya. Ibang level talaga, o yun ang akala niya dati. Kasi kahit sa lahat ng yun, si Karen, mabait, totoo, at may malasakit. Samantala, si Puron, na nakapatong pa rin sa ulo ni Taishi, umungol ng mahina. Gutom na naman. Sa kabilang banda, habang nasa loob ng kotse, tahimik na tiningnan ni Karen ang phone niya, tapos tumawag. Pagkasagot ng nasa kabilang linya, tinanong niya kung kamusta na ang mama niya. Maayos ang tono ng sagot, okay naman daw si mama. Tahimik lang si Karen, kaya medyo kinabahan yung kausap niya, at siniguradong huwag siya masyadong mag-alala. Napangiti si Karen ng konti, sabay sabing naniniwala pa rin siyang magiging maayos ang lahat. Habang naglalakad sina Taishi at Puron sa kalsada, sabi ni Taishi na panibagong simula na ulit to. Nagbiro siya, hindi na raw siya, school kid, at yung part-time job lang ay hindi kakasya sa gastos at upa. Tumingin siya kay Puron, na parang low battery na, at may mahina itong sinabi. Nagets agad ni Taishi, gutom na naman to. Tiningnan niya ang phone at sinilip ang bank balance. Napabuntong hininga siya, buti na lang, may 86,863 yen pa siya. Pwede pa silang kumain ng maayos. At least,
For now. Agad siyang pumasok sa restaurant. Bati ng may-ari, ilan po kayo? Tinaas ni Taishi ang dalawang daliri. Dalawa po, pero matako kami, ha? Pwede po bang sa maluwag na table? Maya-maya, lumabas silang dalawa, busog at masaya. Pero sa likod nila, isinara ng may-ari ang restaurant. Closed. Out of ingredients. Si Puron, pinagod ang buong kusina. Sa kabila ng kalye, masaya pa ring naglalakad si Taishi, bitbit si Puron sa ulo niya. Tinanong niya ito kung busog na ba. Puro, sagot ng slime. Ngumiti si Taishi, sabay sabing buti naman. Pero sandali lang ang ngiti niya. Bumalik siya sa katotohanan, ang natira na lang sa bank account niya ay 730 yen. Yung gastos nila sa pagkain pa lang, nakakabasag ng record. Nakalimutan na ang rent, baka hangin na lang ulam nila mamaya. Alam ni Taishi, kung gusto niyang manatili silang magkasama ni Puron, kailangan nila ng pera, at mabilis. Habang nag-iisip kung saan pwedeng kumita agad, napatingin siya sa isang ad board. Ad ito ng Dungeon Association. Pwede raw kumuha ng quest depende sa rank, at may katumbas na reward. Binasa ni Taishi ang buong ad. Na-realize niya, ito na lang ang natitirang option nila para mabuhay. Ilang sandali pa, nakarating siya sa Dungeon Association ng Japan, Takikawa Branch. Pagpasok niya, napatingin siya sa paligid. Akala ko puno ng tao dito, pero parang sobrang tahimik. Napansin niya ang reception desk, kaya lumapit siya. Ngumiti ang receptionist at magalang na sinabi, "Welcome po sa Takikawa Branch. Paano po namin kayo matutulungan?" Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.